Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito pa rin ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, libo-libong mga netizens nag-ukol ng kanilang panahon para bumati kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa bumubuo ng First Family ngayong holiday season. Pagpapasalamat sa ipinakitang mabuting liderato, ipinahayag ng mga netizens sa punong ehekutibo. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Dinagsa ng pagbati sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang bumubuo ng First Family nitong nagdaang araw ng Kapaskuhan. Pero bukod sa pagbati ng maligayang Pasko ay marami ding mga netizen ang nagpahayag ng kanilang hangad para sa punong ekutibo ng lakas at mabuting kalusugan para sa susunod na taon pa nito sa paglilingkod sa sambayanan. Dagdag na katalinuhan naman ang hiling ng ibang mga netizen para sa Pangulo sa gitna ng ginagawa nitong pangunguna sa bansa. Ang iba naman ay nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ipinakita nitong dedikasyon at mahusay na ginagawang pamamahala at mamamalakad sa gobyerno. Ang iba naman ay nagpahayag ng katuwaan sa patuloy na pagsisikap ng Pangulo na maihatid hindi lamang ang saya kundi ang pagkakaisa. Tema naman ang pasasalamat ng ibang netizen ang anyay malinaw na hangarin ng Pangulo sa Pilipinas at isa na rito ang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas na para sa mga Pilipino. Salamat din niya sa walang sawang pagmamalasakit ng Chief Executive habang ang iba ay pinagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. ang pagiging mas mabuting muli ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, masayang salo-salo at gift-giving isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa iba't ibang residential care facility sa bansa. Pakinggan ang buong ulat sa pamagitan ni Mary Ann Bastasa. Muling nagsagawa ng taunang Christmas party ang Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang centers and residential care facilities o CRCF sa bansa. Ito ay para bigyan ng saya at ngiti ang mga residente at kinukupkop ng mga CRCF ng DSWD. Ayon sa ahensya, sa simpleng selebrasyong ito, nakatanggap din ng regalo ang mga residente para mas maipadama sa kanila ang diwa ng Pasko. Sa DSWD NCR, sabay-sabay na nagsagawa ng Christmas party ang Marillac Hills, National Training for Girls, Haven for Children at Ina Healing Center. Ang CRCF ay isa sa mga programa ng DSWD na nagsisilbing ligtas na tahanan para sa mga vulnerable at disadvantaged na mga kabataan, kababaihan, senior, persons with disability at iba pang individual at pamilyang dumaranas ng krisis. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, bentahan ng iligal na paputok online, huwag tangkilikin ayon sa Philippine National Police o PNP. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hazel Morada. May paalalang pangkaligtasan ng Philippine National Police o PNP sa publiko sa pagsalubong sa bagong taon. Sa panayam ng RP3 Alert, nagpaalala si spokesperson Brigadier General Jean Fajardo laban sa nauusong bilihan ng iligal na paputok online. Hindi na po tayo nagbebenta ng mga illegal firecrackers online. Kaya mag-ingat po tayo dahil hindi po natin alam ang origin at sources po ng mga paputok na yan. Mas maigi po talaga kung talagang gusto natin bumili ng mga papilaw, ng mga allowed po na paputok, ay bumili po tayo doon sa mga physical stores, yung sa mga designated po na mga selling areas para makasiguro po tayo na talagang lumaan po sa quality check yan. Paulit-ulit ring ipinaalala ng PNP na iwasan ang pagpapaputok sa mga residential areas, sa halip ay manood na lamang sa mga community fireworks display. Dagdag pa ni Fajardo, tigilan muna ang pagpo-post sa social media tungkol sa pagbabakasyon dahil magbibigay impormasyon lamang ito sa mga kawatan na walang tao sa ating tahanan. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ilang senador hindi makadadalo sa ceremonial signing ng 2025 national budget sa December 30. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Ilang senador ang nagpahayag ng hindi makakadalo sa ceremonial signing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Act o GAA sa December 30. Kabilang na dito si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may nauna na anyang commitment sa petsang iyon, gayon din si Senador Juan Miguel Zubiri na kasalukuyang nasa ibang bansa. Nakatanggap rin anya ng imbitasyon para dito si Senador Sherwin Gatchalian pero hindi siya makakadalo. Una ng pinahayag ni Zubiri na umaasa siyang naisaayos na ng Malacanang ang ilang mga kinikwestiyong item sa isinumiteng pinal na bersyon ng Kongreso ng 2025 General Appropriations Bill o yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito ay paraan niya maiwasang makwestiyon sa Korte Suprema ang constitutionality ng pipirmahang 2025 national budget. Kung sakali kasi anya ay madedelay nito ang pagpapatupad ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, loan facility para sa pensioners at empleyado ng gobyerno, pinuri ng House Panel Chair. Narito ang detalye ng balita mula kay Kathleen Forbes. Welcome para kay House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles ang bagong loan program ng Land Bank of the Philippines para sa mga pensioners at government workers. Anya maiiwasan nito ang paglapit nila sa mga loan sharks na nagpapa 5-6 sa ilalim ng inilunsad na PEER o Pension and Emergency Relief Loan Facility. Maaaring makapangutang ng 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos na may interest rate na 10% per annum. Maaari ito magamit para sa emergency expenses, medical needs at iba pang mahalagang financial requirements. Maaari itong magamit sa pamamagitan ng Land Bank Pension Accounts o Emergency Relief Loan para sa mga regular government employees na may Land Bank Payroll Accounts at nakaisang taon na sa serbisyo. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hotline inilunsad para sa mga biktima ng identity theft. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa balita.
Mayroon ng hotline na maaaring matawagan ang mga nabiktima ng identity theft sa Meta o mas kilala na Facebook. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay na siya ring Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na maaaring magdial sa 1326. Sa nasabing numero ayon kay Magsaysay ay maaaring ma-regroup o ma-recover ng ligtas ang isang account ora mismo. Sa pamamagitan na niya ng magandang koordinasyon ng CICC at ng Meta ay mapipigilan na din ang sino mang nagnakaw ng isang account na muli pang makakontak sa biktima nito. Bukas anya ang hotline 1326 24/7 365 o 7 days a week na pawang mga empleyado ng gobyerno at hindi private companies ang sasagot sa mga tawag ng reklamo. Pakinggan natin si ASEC Mary Rose Magsaysay. Please dial 1326 because we regroup your Meta or Facebook accounts ora mismo para matigilan po ang pag-contact ng kung sino man ang kumuha ng inyong account at manloko. Yan po, 100% sure. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ikasiyam na taon ng Save a Heart program ng One Pacman Party List naging matagumpay. Narito muli si Kathleen Forbes para sa balita. Malaki ang pasasalamat ni One Pacman Party List Representative Mikey Romero sa patuloy na mga sumusuporta sa kanilang Save a Heart program. Sa ikasyam na taon ng kanilang programa, 2,000 kabataang Pilipino ang nagkaroon ng bagong buhay. Anya ang bawat operasyon, bawat kwento ng pasasalamat at bawat pangiti ng mga bata ay lalo nagpapatibay sa malasakit at pagkakaisa. Isang salo-salo din ang ginanap para sa mga batang benepisyaryo at kanilang pamilya kung saan naabotan sila ng grocery packs at mga laruan. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 2,000 individual na nanatili sa evacuation centers bunsod ng epekto ng shear line. Balikan natin si Mary Ann Bastasa para sa balita. Nabawasan na ang bilang ng evacuees sa Visayas kasunod ng mga pag-ulang dala ng shear line. Sa pinakahuling datos mula sa DSWD, bumaba na sa higit 700 ang pamilya na nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng mga pag-ulan. Katumbas ito ng 2,706 na individual na nanunuluyan sa 14 na evacuation centers. Kaugnay nito, nasa 219,000 naman na individual na ang naitala ng DSWD na apektado ng shear line. Tuloy-tuloy pa rin naman ang relief efforts ng ahensya sa mga lalawigang apektado na nakapagatid na ng higit 4 na milyong halaga ng humanitarian assistance. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inatasan naman ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II na magpaliwanag ang isang District Office Head ng Metro Manila kaugnay ng umano'y pandarayang naganap sa pagpaparehistro ng isang truck na nasangkot sa isang malagim na aksidente sa Parañaque City noong December 6. Matatandaang nagresulta sa karambola ng mga sasakyan ang pagkasira ng preno ng truck sa Skyway kung saan isa ang nasawi habang 5 ang sugatan. Ayon kay ASEC Mendoza, bahagi ito ng masusing investigasyon upang malaman kung paano nairehistro ang truck nang hindi dumaan sa kinakailangang roadworthiness inspection. Binigyan ng 5 araw ang ospital para magpaliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa anumang administratibong aksyon laban sa kanya alinsunod sa 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service o RACCS.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong ipinalalabas ang 10 entry para sa ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival o MMFF. Kung ating matatandaan, pinangunahan ng Pangulo ang konsyerto sa palasyo upang ipakita ang suporta ng Malacanang para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Dito ay dumalo ang mga artistang nakibahagi sa mga pelikulang lumalahok ngayon para sa MMFF. Gaganapin naman ang gabi ng parangal ng MMFF ngayong Biyernes, ika-27 ng Disyembre. Narito ang kawang mensahe ng Pangulo kaugnay ng naturang kaganapan. Mga minamahal kong kababayan, maligayang Pasko po sa atin lahat. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon upang lalong magsama-sama at magmahalan ang bawat pamilya at ang bawat isa sa atin. Ngayong Kapaskuhan, bibidang muli ang mga kwento ng ating lahi dahil ito sa espesyal na selebrasyon na ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival na bahagi na ng ating buhay at kultura bilang Pilipino. Ang mga magagandang pelikulang kalahok ngayon, ang Golden Year ng MMFF, ay siguradong magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral. Tangkilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Isama ang buong pamilya, buong barkada, at panoorin ang 10 pelikula na handog ng MMFF. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 50 years, MMFF, at muli, maligayang Pasko po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Ikalawang sangay ng MMSU Marketing Center and University Store na buksan na. Mga produktong bunga ng research and extension sa nasabing universidad, tampok sa nasabing pasilidad. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nilukatanan ti Mariano Marcos State University ti Satellite Marketing Center and University Store masarakan iti Administration Building abay ti Achievement Wall tinasao nga universidad. Segun kini MMSU OIC President Dr. Primo Franco at tinasao nga pasilidad kat may sa nakapudno nga arapaap gapot daytoy kat mangipakita ti kinalaing dagiti Ilocano nga agparnuay kadagiti baro a produkto ken inobasyon. Makita ken magatang tinasao a pasilidad dagiti produkto bunga ti Research and Extension ti universidad. Karaman ditan iti brown crispies, pigmented rice crispies, black garlic products, bamboo crafts, meat products kenda dumapay. Mangnamnaman ni Franco at tinasong ang Satellite Marketing Center kat mangitantudo iti lokal nga panagnegosyo panakasuporta ti mataginayon a panagpataod kadagiti a produkto ken mangestablisar kadagiti napapatag a panagkaysa saan lang iti uneg ti universidad no diket iti intero komunidad ditoy Ilocos Norte. Manipod ditoy Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
Puntahan naman natin ang Agoo, mahigit 704,000 katao sa lalawigan ng La Union nakapagrehistro na sa National ID. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Balaygi ang nakarehistro ito Step 2 to Philippine Identification System ng PhilSys ta 704,445 at tao dito ay La Union. Inwargawag dito ito Philippine Statistics Authority ng PSA La Union kas may basar iti datos aging gay di Nobyembre 30. Dagiti 5 lugar akaaduan ti nagparehistro kat pakairamanan ti San Fernando City a 123,799, Bawang a 61,075, Agoo a 56,700, Rosario a 49,167, Kinagilian a 44,360. Sigon iti PSA tapnot at dapay ang mapabilag ti PhilSys registration iti La Union kat agtultuloy ti panakapasaya at dagiti saysayang katda a mobile registration, institutional registration ken school-based registration tapnot addo dagiti individual a maalukoy nga agparehistro iti national ID. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Santa Cops ng 2nd Eastern Summer Police Mobile Force Company nagbigay ng regalo at kasiyahan sa mga bata nitong nagdaang Pasko. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Nagala Santa Claus ang mga pulis ang 3rd Maneuver Platoon ng 2nd Eastern Summer Police Mobile Force Company nga hinatagin karisyuhan ng mga kabataan hapira nga komunidad hagin dumara nga special candy distribution activity kakulop nga adlaw-adlawhan Pasko. Panuyo hini nga malipay ang mga bata yan ang panahon ng Kapaskuhan. Din tinatagan hindoon ang pagiging mahinatagan ngan sugad man ang paghigugma. Pirahan ton mga kinarawat in regalo nga candy ang kabataan na Barangay Santa Rosa, Bungtuhan, Balanghigay, Eastern Samar. Sigo naman kan Police Lieutenant Dante Basibase, happy han 2nd Eastern Summer Police Mobile Force Company. Ini nga inisyatibo in kapartihan community relation efforts ng Philippine National Police para masiguro nga mahimyang ang talawas ang selebrasyon han Pasko ha mga lugar nga ira na sasakupan. Hakabukosan naging mahimyang ang pagsaurog han Pasko didi ha Eastern Samar. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Seminar sa Mental and Spiritual Health isinagawa para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Bontoc, Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang lokal nga kagamahanan sa Bontoc, Southern Leyte pinagi sa Rural Health Unit uban sa kolaborasyon sa Human Resource Department nagpaygayon sa Mental ug Spiritual Awareness sa program alang sa mga empleyado sa local government unit kaniadtong Disyembre 20, 2024. Kini nga mga programa gipangunahan sa mental health focal person nga si Mayra Luz Gordues ubos usab sa pagdumala ug pagiya ni Municipal Health Officer Dr. Eva Padalapat. Nagsilbing nga mamumulong sa mga kalihukan si Reverend Father Irvin Octot sa Santo Niño Parish sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte. Ang mga programa nagtumong sa pagpasiugda sa kamay ng danon sa mental health o supportive work environment sa tanan nga mga empleyado sa LGU. Gihatagan og gibugaton ni Father Octot ang bilis sa kadisiplinado nga hunahuna, pagmintinar sa maayong nga relasyon, pagpakiguban sa kinaiyahan o pagsuhid sa mga kapabilidad sa usa ka tawo ug ang pag-amuma sa usa ka maayong nga lawas hunahuna ug kalag. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Roel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod.
Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Diamond Troopers sumali sa simultaneous interfaith prayer service para sa ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Kaniadtong Disyembre 20, 2024 miduyog ang mga Diamond Troopers sa dungan nga Interfaith Prayer Service ug flag raising ceremony aron paghandom sa ika-89 nga founding anniversary sa Armed Forces of the Philippines nga gipahigayon sa 4th ID headquarters sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro City. Ang mga kalihukan nga gipanguluhan ni Brigadier General Consolito Yekla, Assistant Division Commander uban sa mga opisyal, enlisted personnel o Civilian Human Resources sa 4th Infantry Division nagpasiugda sa pagsalig sa organisasyon sa pagpalambo sa inclusivity o suporta alang sa tanang individual bisan pa man dili pareho ang ilang pagtuo, etnisidad o kagikan. Dugang pa kiniusab usa ka pagpasundayag sa panag-ihusa o paglaom diin ang matag partisipante mag-iusa sa pag-ampo alang sa kalinaw, pagsabot og mas hayag nga kaugmaon alang sa nasud ug sa kalibutan. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB4 sa Region 9 na mahagi ng tulong pangkabuhayan sa mga mangingisda sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Antes al fin del año, ya distribuye mga livelihood intervention ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB49 kung nagkwantos mga peskador na syudad de Zamboanga. Highlight del aktibidad que conducir recentemente na conference hall del B49 na kinasyudad ang modalidad de mga ayuda para na busca vida del mga peskador que estaba na Distrito 2. Parte del mga asistensya que dali al gobyerno amo al 24 bilog de deep sea seaweed nursery, un unit de 30-footer motorized FRP boat, 37 bangus fry collecting gear, 80 bilog de rechargeable LED fishing headlamp, 30 bilog de life jacket y otros pa. Junto con el BFAR, amo al opisyales lokal del syudad, donde explica también la importancia del mga ayuda que dala al gobyerno por medio de mga programa y serbisyo ng mga peskador para ayuda na di ila busca vida y también na komunidad. Desde aquí na RP Zamboanga, si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region, tiniyak na sapat ang supply ng family food packs sa rehiyon sa kabila ng ipinadalang FFPs sa Bacolod City bilang tulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Mount Canlaon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Gipasalig sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga nga nahulipan ang mga gipangkuhang family food packs o FFPs gikan sa mga estratehikong bodega sa rehiyong Caraga nga gibiyahe padulong sa Bacolod City. Gipaniguro ngadto sa publiko nga pabili ng kaandam og bastante ang supply sa mga FFPs sa tanang mga bodega sa nagkadayang lugar sa rehiyong Caraga. Ang pagpatin-aw gihimo human gibiyahe sa barko ang 4,000 ka mga FFPs niini lang nakalabing Lunes ug nasundan pa kini sa dugang 3,592 ka mga FFPs kansang gilauman nga nakaabot na kini kagahapon adlawng Pasko sa Bacolod City. Kinatibuk ang 7,592 FFPs ang gihatag sa DSWD Caraga agig tubag sa mga panginahanglanon ni adto mga pamilyang gipanghikling human mapiktuhi sa pagbuto sa Mount Canlaon dito sa Negros Islands. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga kapulisan, doble ang efforts ngayong holiday season sa Region 10. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Doble gyud ang paningkamot sa kapulisan karong holiday season aron masiguro ang kaluwasan ug kahapsay sa Northern Mindanao region. Kini ang pamahayag ni Police Regional Office o Pro 10 Director Police Brigadier General Jason De Guzman sa gipahigayon nga presentation of Client Satisfaction Survey result sa Mindanao Development Authority o MINDA ning Bag-o-Lang. Matud niya padayon nilang gitugutan ang mga barangay ug lokal nga kagamhanan nga magsilbing force multipliers tungod kay dili masakop sa kapulisan ang tanang lugar. Gipasalig usab ni De Guzman nga iyahang gimanduan ang mga pulis nga magpabiling mabinantayon sa kadalanan aron masiguro nga mapanalipdan ang matag tawo. Gipasug daw sab niya nga modawat ang Pro 10 sa mga suggestions aron mapauswag ang ilahang serbisyo ug labi nga mapanalipdan ang mga lungsuranon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi lang basta legal na obligasyon kundi isang moral obligation din ng mga employer ang pagbibigay ng 13th month pay sa kanilang mga manggagawa. Ayon kay Estrada, nararapat lang itong ibigay bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Malinaw din ani ang karapatan ng mga manggagawa na makatanggap ng 13th month pay sa ilalim ng Presidential Decree 851. Kaya naman giit ng senador, sinumang hindi susunod dito ay mahaharap sa legal na pananagutan gaya ng administrative penalties o kriminal na kaso. Binigang diin ni Estrada na dapat pairalin ng mga employer ang pagiging patas at makatarungan sa pamagitan ng pagtupad sa mga obligasyon sa mga empleyado at pagsuporta sa kanilang kapakanan ngayong Kapaskuhan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita na tukoy sa pinakahuling pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee ng Kamara na 50 sentimos lamang ang ibinaba sa presyo ng bigas matapos ibaba ang taripa sa imported rice. Kaya naman nangako si Albay Representative Joey Salceda, overall chair ng komite, na pananagutin ang mga mapagsamantalang business entities. Ngunit higit aniya sa pagsasampa ng kaso, mahalagang aspeto na dapat tutukan ang irigasyon. Giit niya, ito ang pangmatagalang solusyon para mapataas ang pagtatanim ng palay sa bansa na magre-resulta sa mas maraming supply na makatutulong sa pagpapababa ng presyo. Dagdag pa ni Co-Chair Ria Vergara, makatutulong din ang irigasyon para mapagbuti ang productivity at kita ng mga magsasaka. Sa kasalukuyan, mayroong contract farming program ang National Irrigation Administration o NIA kung saan binibigyan ng NIA ng pondo ang mga irrigation association na katumbas ng 50% ng kanilang target yield o ANI na gagamitin sa farm inputs. Isa sa resulta nito ay ang ibinebentang 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga kadiwa o yung Rice for All program.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinalampag ni Zamboanga Sibugay Representative Wilter Palma ang pamahalaan kaugnay sa pagbibigay access sa mga magsasaka sa credit facility. Mahalaga ani ngayon na hanapan ng paraan na mabigyan ng funding ang mga magsasaka mula pagtatanim hanggang sa sila ay makaani. Ito ay para maiwasan aniya na mapagsamantalahan pa sila ng mga middlemen. Mungkahi pa ng kinatawan na magkaroon ng Irrigator Farmers Cooperative sa bawat munisipalidad na nakatuon sa rice farming at high-value crops. Tinukoy naman ni House Committee on Trade and Industry Chairperson Ferjanel Biron ang matagumpay na agricultural financing ng Thailand noong panahon ni dating Prime Minister Thaksin Shinawatra na maaaring gayahin aniya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Atin yung napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Binigyan ng Barangay Ginebra ng magandang regalo ang kanilang fans sa araw ng Pasko pagkatapos makumpleto ang come from behind win laban sa Magnolia 95-92 sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Naipasok ni Scotty Thompson ang kanyang tirada mula sa gilid na may 1 segundo na lamang ang nalalabi para isalba ang Barangay Ginebra. Habang si Thompson ang nagbigay ng game-winning shot, si RJ Abarientos ang nag-init sa second half para tulungan ang Ginebra na malagpasan ang hot shots. Nagtapos ng may 20 puntos si Abarientos kung saan ang 17 puntos ay nanggaling sa second half at naipasok ang 4 na 3-pointers. Nanguna naman para sa Ginebra si resident import Justin Brownlee na nakalikom ng 28 puntos, 7 rebounds, 5 assists at 1 tapal habang nakagawa sina Troy Rosario at Thompson ng 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Napaganda ng Barangay Ginebra ang kanilang record sa 4-2. Sa kabilang panig, nagtapos ng may double-double si Ricardo Ratliff na may 17 puntos at 16 na rebounds habang nagtapos ng may 13 puntos si Mark Baroka para sa Magnolia na bumagsak sa 2-5 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban, impresibo ang naging performance ni Jordan Heading para sa Converge kung saan nakagawa ito ng 30 puntos para talunin ang Meralco 110-94 sa Manila Clasico ng PBA Commissioner's Cup. Naipasok ni Heading ang 4 sa 6 na pagtatangka sa 3-pointer para dalhin ang Fiber Xers sa kanilang ika-4 na sunod-sunod na panalo sa komperensya. Bukod sa 30 puntos, nakalikom din ng 8 assists at 6 na rebounds ang Converge guard. Nakakuha naman ito ng tulong mula kay import Check Diallo na nakagawa ng impresibong 24 na puntos, 19 na rebounds, 3 assists at 2 tapal habang nag-ambag si Justin Baltasar ng 16 na puntos, 7 rebounds, 4 na assists at 1 steal para mapaganda ng Converge ang kanilang record sa 62. Pinangunahan naman ni import Akil Mitchell ang Meralco sa nakuha nitong 29 na puntos, 18 rebounds, 1 assist at 1 block habang pinangunahan ni Bong Quinto ang mga locals na may 23 puntos.
Nakuha ng Bolts ang kanilang ikadalawang sunod-sunod na pagkatalo para bumagsak sa 3-2 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, natanggap na ng PBA ang kopya ng desisyon ng Games and Amusement Board o GAB na bawiin ang lisensya ni Northport forward John Amores at tiniyak ni Commissioner Willie Marshall na susunod ang liga sa desisyong ito ng Government Regulatory Board. Sinabi ni Marshall na natanggap ng liga ang desisyon na pinirmahan ni GAB Chairman Attorney Francisco Rivera noong Lunes ng hapon. Dahil sa desisyon na bawiin ang lisensya ni Amores, hindi na makakalaro ang batang peer forward sa kahit anong profesional na liga na nasa ilalim ng GAB. Lumabas ang desisyon pagkatapos ang investigasyon ng GAB sa umano'y pagkakasangkot ni Amores at ang kanyang kapatid sa isang pamamaril sa Lumban, Laguna noong Setyembre. Kung maalala, sinuspinde ng PBA si Amores nang walang bayad sa buong Season 49 Commissioner's Cup, subalit pwede pa rin siyang sumali sa ensayo ng Northport. Huling namataan si Amores sa Bohol kung saan naglaro siya sa isang exhibition game. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang radyada ng ating mga chika. Hinikayat ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga Pilipino na suportahan at tangkilikin ng mga pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival 2024. Ayon kay MTRCB Chairperson and CEO Lala Soto Antonio, malaki ang partisipasyon ng MMFF bilang plataporma para sa mga direktor, producer, aktor at iba pang kasali sa industriya ng pelikula. Nanawagan nito sa pamilyang Pilipino na suportahan at tangkilikin ang 10 official entries na kalahok sa nasabing film festival na nagsimula kahapon Disyembre 25. Binigyan din ng board ang malaking ambag ng mga lokal na pelikula pagdating sa pagpapakita ng kultura at pagiging malikain ng mga Pilipino. Ang MMFF ngayong taon ay sumasalamin daw sa iba't ibang tema at naratibo na pasok sa lahat ng klase ng manonood. Pito rito ay suwak para sa pamilyang Pilipino habang ang nalalabi ay para sa mga may edad na. At muling nagpaalala si Soto Antonio na chairman ng MTRCB ang malagang papel na ginagampanan o nagagampanan ng mga magulang at guardians para sa responsableng panonood ng mga bata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa natin chika for today, gusto rin ng kapuso drama king na si Dennis Trillo ang makapag-direct ng isang teleserye o pelikula kung may magbubukas na oportunidad. Sa guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda, natanong si Dennis kung bukas ba siya sa posibilidad na makapag-direct ng isang teleserye o pelikula. Sabi ni Dennis, quote and unquote, sana po, sana. And ayon pa sa kapuso actor, ang pagiging direktor, hindi lang daw siya basta maisip mo lang, gagawin mo yan agad. At pagdadagdag pa niya, marami na rin po kong na-consult na director, nagpapaturo sa kanila, nagpapa-recommend ng mga librong babasahin, and siguro walang ibang nakakaintindi ng trabaho ng director kundi mga artista din dahil yun ang nakikita nilang palagi. Ang lahat ng lead star ng Green Bones na entry
sa Metro Manila Film Festival 2024. Samantala, showing na ang Green Bones mula sa direksyon ni Zig Dulay na siya ring nasa likod ng award-winning MMFF 2023 entry na Firefly sa lahat ng sinehan sa buong Pilipinas simula Disyembre 25. Ang Green Bones ay tumatalakay sa paniniwala ng mga Pinoy na kapag ang taong namatay na na-cremate at may natagpo ang green bone sa kanyang labi, ang ibig sabihin daw niyan ay naging mabuti siya noong nabubuhay pa. Ito ay mula sa original na istorya ni JC Rubio ng GMA Public Affairs at isinulat ni na national artist Ricky Lee at MMFF 2023 Best Screenplay winner Ange Anquienza. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, nilinaw ng Eat Bulaga main host na si Vic Soto na wala itong masamang tinapay sa GMA Network na dati naging tahanan ng kanilang noontime show ng mahigit 2 dekada. Sa isang online interview ni Tony Gonzaga kay Bossing Vic, may tampo lamang ito sa dating management ng show na Tape Incorporated kaugnay sa rebranding at restructuring plan ng naturang kumpanya para sa Eat Bulaga. Kasama na riyan ang suwestyon na palitan ang mga batikang host ng programa na sina Tito Soto, Vic at Joey De Leon o ang mas kilala sa tawag na TVJ. Sabi ni Vic sa nasabing interview, quote and unquote, "It was more of TVJ and Tape Incorporated. We were happy with GMA until now. Wala naman kaming masamang tinapay with GMA people. We are still friends." Sabi niya, ibinahagi rin ng TV host ang kanyang kalungkutan nang ipaalam sa kanila ng management na aalisin sila bilang mga host dahil sa kanilang edad kahit sila pa ang naging susi sa tagumpay ng show sa loob ng halos 5 dekada. Yan yung kanyang pagbabalik tanaw. At sinabi rin ng TV host na sinubukan ng Tape na bawiin ang kanilang desisyon ngunit nagsimula na sila makipag-usap sa ibang network, partikular sa TV5. Matatandang na noong May last year, inanunsyo ng TVJ ang kanilang pag-alis sa Tape Incorporated na nagdulot ng mass resignation ng iba pang mga pangunahing host at production staff. Pagkatapos nilang umalis, ipinagpatuloy ng Tape Incorporated ang kanilang bagong bersyon ng Eat Bulaga na may mga bago ring set of hosts. Nagkaroon ng legal na labanan ng TVJ Tape at GMA Network ukol sa pangalan at trademark ng Eat Bulaga. At syempre, sa kasong yun, nanalo ang TVJ laban sa Tape kaya't nagpatuloy ang kanilang legacy sa show sa kanilang pangangalaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Esports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.